Sama-sama tayong magiging Saksi! Pagpapaalis sa mga pogo, paggiit sa karapatan natin sa West Philippine Sea, at ang anyay bloodless war on drugs. Ilan lang yan sa mga pangunahing tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga nasa ikatuparan ng administrasyon sa ekonomiya, infrastruktura at pagtugon sa kahirapan. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang karahasan at ang mga krimeng iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hindi na maaaring magpatuloy pa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Ang Labor Department inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakasin ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ang tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Emosyonal ang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Nino at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang mga dagdag sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag allowance sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ang pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level ng maraming estudyante sa information literacy, problem solving at critical thinking. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption
especially in basic education. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang access sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity. Lalo't batay sa datos ng 2022, nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected. Kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin, partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, anumang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino, kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat na centers at pasilidad para magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan target mabigyan ng mobile primary care clinic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Bago sa saksi, pahirapan ang paghanap sa isang binatilyong inanod sa estero sa Maynila. Ang biktima patay na ng matagpuan. Saksi live, si Bam Alegre. Bam? Piya sa kasagsagan ng malakas na ulan, isang binatilyong naligo sa estero kaninang hapon ang nawala dito sa Bita sa Maynila. Ang masamang balita, bandang alas 7 ng gabi, nakuha ng mga otoridad ang kanyang mga labi. Madilim na at umuulan na makita at maiahon ang katawan ng 13 gulang na binatilyo. Nakita siya ng mga responding rescue team mula sa BFP, PCG at Disaster Office ng Maynila. Ayon sa mga kasama at barangay, pasado alas 3 ng hapon na may ulat na nawawala ang binatilyo matapos maligo sa Estero de Vitas sa Tondo, Maynila sa kalakasan ng ulan. Agad namang rumesponde ang iba't ibang rescue teams para hanapin siya. Yung pagkakaano ko dun, naliligo sila. May mga kasama silang bata ron eh. Kaya yung bata nga kanina, yun yung nagtuturo kung saan sa huling, inaabot niya yung gulong para kapitan. Naging pahirapan daw ang paghahanap dahil padilim na. Hindi rin masisid ng mga frogmen ng Coast Guard ang mismong estero dahil sa lakas ng agos nito. Kaya po medyo nagtagal, gawa po nung yung mga bombero, hindi nila maano yung tubig. Kasi nga, nagbobomba pa rin yung pumping. Papatay yung pumping para yung tubig, mawala yung current. Para at least yung bata, hindi na lumayo. Piya, dinala ang labi ng binatilyo sa kalapit na ospital at inaasikaso na ngayon ng kanyang mga kaanak. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Ako, si Bam Alegre, ang inyong saksi. Nasa ang patuloy na magpapaulan sa bansa ang pinagsamang epekto ng bagyong Karina at Habagat. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, naperwisyo ng baha ang mga residente at motorista. Saksi, si Marisol Abduraman. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong. Ang pagbagal ng mga sasakyan na lalong nagpalala sa traffic. Sa Maysilo, lampas gutter ang baha. Kaya ang ilang rider napabalik na lang at hindi na nangahas na sumuong sa naipong tubig. Hirap din ang maraming commuter. Habang ang incoming college student si Alaysa, nabasa ang school requirements. Problemado siya maging sa pag-uwi. Sobrang baha po and hindi po ako makatawid. Bagamat perwisyo sa karamihan, in-enjoy ng ilang bata ang baha. Hindi ito agad humupa kahit nang tumila ang ulan, kaya hindi makita ang mga sidewalk at gutter sa Bonnie Corner, F. Ortigas. Nag-counterflow na ang ilang rider. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Cavite at Batangas ang nakaranas ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Sa Baguio, may bumagsak na pader. Saksi, si Nico Wahe. Oh my God, parang nagkagat, guys. Oh my God, guys.
Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Davao City kasunod ng malalakas na pag-ulan kagabi. Pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista dahil sa hanggang tuhod ng tubig. Mataas din ang tubig sa ilang bahagi ng Batangas City, maging sa Lian. Sa ibaan Batangas, pansamantala munang hindi pinadadaan ang bahagi ng isang spillway. Bukod sa malakas ang agos ng tubig, isinasaayos ang girder o beam ng ginagawang tulay. Nakaranas din ang masamang panahon sa Cavite. Sa bayan ng Rosario, gumamit ng improvised na bangka ang ilang residente para makatawid sa kalsadang lubog sa baha. Baha na rin sa ilang bahagi ng Naik, Tanza, Kawit, Bacoor at Imus. Binabantayan din ang water level sa ilang-ilang river sa Noveleta na nagsisilbing catch basin sa mga tubig na galing sa mga upland areas. Isang pader ang gumuho sa Baguio City dahil sa paglambot ng lupa. Walang nasaktan sa insidente. Sa Baguio City pa rin, humambalang sa gitna ng kalsada ang isang natumbang pine tree. Tumama sa isang bahay ang natumbang puno pero walang nasaktan. Sa kabila ng ulan, itinuloy ang Brigada Eskwela sa Mugbog, Marinduque. Naggapas ng matataas na damo ang mga magulang sa compound ng paaralan. Naka-alerto naman ang Vintar, Ilocos Norte para sa Bagyong Karina. Naka-standby ng rescue equipment sa munisipyo. Maging sa Burgos, Ilocos Norte at Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, mga pagbaha at pagguho sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng Bagyong Karina at ng hinahatak nitong habagat. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Bagyong Karina. Walang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, gayon din sa mga lalawigan ng Cavite at Bataan. Sibak sa trabaho ang driver ng isang bus na nakagitgitan ng isang modern jeep sa Espanya, Maynila. Agawan ng pasahero ang ugat ng gitgitan. Saksi, si Joseph Moro. Kuha ito sa Espanya Boulevard sa Maynila kahapon. Ang konduktor ng modern jeep bumaba at kinausap ang driver ng bus pero maya-maya pa, dinikita ng bus ang modern jeepney. Umabante sila pareho hanggang sa halos magkabanggaan na ang modern jeepney at bus. Ang gitgitan ng dalawa nagsimula raw bago pang eksena ng nakunan ng video ayon sa driver ng modern jeep. Hinaharangan na raw sila ng bus sa pagkuha ng pasahero sa may Moraita. So, hindi po kami makabari dahil kumuha siya ng pasahero niya eh. Tinuluyan niya pantanggalin yung side mirror namin. Ako daw yung may kasalanan. Sabi ko, paano magiging may kasalanan? Eh, ikaw itong nambangga sa amin. Ibig sabihin, nauna kayong banggain? Nauna po kami binangga. Sa terminal ng modern jeepney, ginawa na ang nasirang side mirror at ang nabasag na tambon o fender nito. Pinatawan ng driver ng modern jeep ng 7 araw na preventive suspension ng walang bayad. Sinubukan namin kunin ang panig ng bus driver pero ayon sa bus company, sinibak na ito. Driver ng may problema, nadamay pati yung bus na yan. Nakarating na sa LTFRB ang insidente at ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofil Aguaris III, magpapalabas ang ahensya ng show cause order sa 2 kumpanya. Maaari raw masuspindi ng 1 buwan ang parehong unit. Base na rin doon sa nakita ko, nakikita mo yung elemento ng road rage, yung init ang ulo ng 2 driver po. It could endanger the life of passengers kung mag-escalate sa violence po yung ginawa nila. Ayon sa LTFRB, pag-aaralan din kung nagsasapawan ang ruta ng modern jeepney at bus na iniiwasan sa ilalim ng POV Modernization Program. We will evaluate kung magbabawas ka or i-reroute mo probably si jeep or si bus. Pero giit ng parehong kumpanya ng bus at modern jeepney, kulang pa ang mga sasakyan sa lugar lalo na kung rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.